Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Tunay nga na ang araw na ito ay muli binigay sa atin ng Panginoon. At katunayan na ang kapangyarihan niya at pagmamahal niya ay ipinapadala niya sa atin. So ngayong araw ng linggo, tayo po ay dudulog sa Kanya, papupurihan siya, pasasalamatan siya sa Kanyang kadakilaan. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Diyos namin Ama, mapagmahal ng kapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami nagpapasalamat sa kadakilaan. Salamat sa lumipas sa isang linggo, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagkulang. Salamat po, O Diyos, dahil makapangyarihan kang Ama, na kahit anong sitwasyon kami ay dumadaan, makakatawag at makalalapit kami sa iyo bilang aming Ama at Panginoon ng aming buhay. Salamat din, Panginoon, dahil tinatagpo mo ang lahat sa amin sa buong isang linggo. At sa lilipas pang isang linggo, Panginoon, inaangkin na namin na hindi mo kami iiwan, ipababayaan man, ayon po sa iyong mga pangako, na kami ay patuloy na lumapit sa iyo, anuman ang aming mga kabigatan, anuman ang aming mga sitwasyon, hindi po lingid ang lahat ng ito sa iyo. Gayon po man, Panginoon, higit mo rin alam kung ano yung aming mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at gawa. Pinadalangin namin, Panginoon, na siyasabi mo ang aming mga puso't isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy at araw-araw kami humingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawa. Salamat din, Panginoon, sa iyong banal na dugo na siyang patuloy na lumilinis sa aming mga pagkakasala at sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa at gabay sa bawat araw kung paano kami mamumuhay at kung ano yung dapat namin gawin bilang iyong mga anak at iniligtas. At sa oras din po ito, Panginoon, dalangin namin ng iyong banal na Espiritu na siyang tumulong at kumilos kung paano kami manambahan sa iyo. Ibigay namin ang buong puso, lakas, isip, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming iaalay lamang sa iyo. Ikaw ang maitaas, maluwalhati ka, O Diyos, sa pagsambang aming gagawin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mensahe na dadalhin sa amin ng pastor na binigay mo sa amin ay maging daan pa rin, Panginoon, para mas lalo namin maunawaan kung ano ang mga dapat namin gawin at sa pamamagitan niya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ang siyang maging daan din po sa kanyang mga sasabihin, sa kanyang isasalita, Panginoon, ang pagkilos ng iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na gagawin sa kanya. Pagpalain mo po ang aming mga pastor, Panginoon, na ang kanilang mga buhay patuloy pa maging daluyan ng pagpapala, higit sa lahat sa mga taong hindi pa lubusang nakakilala sa iyo. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga talento na ibigay mo sa praise and worship team. Natutulungan mo sila na patuloy na magbigay kagalakan ng pagsambang aming gagawin tanging para sa iyo, Lord. Muli, ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na siyang aming sasambahin, luluwalhatiin. Amen. Amen. Magandang umaga po muli. Amen. Good morning po sa ating lahat. Minsan ako ba pahalangin natin Panginoon. Hallelujah. Bago tayo sa Panginoon natin, nasa tabi natin, sa likod natin, at sa awitin po natin po kayo.
His blood set me free. For you, here I go. I feel no holding back till I see you face to face because I know. Oh yes, I know. The blood of Jesus that saved me.
Good morning po. Napakaganda awitan po. Amen po ba? Ganda. Salamat sa Panginoon sa ating mga musicians. Puri ng Panginoon. Dahil ito yung way na may-set natin yung prayers, yung ating mga pasasalamat sa Kanya. Tayo pinadaan sa pananalangin para po sa mga bata na kung meron po, meron po ba? Yan. So dito po sa harapan. Yan, mukhang suspended yata yung iba. Yan. So pero sabi nga, patuloy. Lalapit natin mga batang ito. Ganun pa mga sa kanila. Dakilang Diyos, kami po nagpapasalamat Lord sa buhat mga batang ito, sa mga magulang, guardian, na patuloy yung ginagamit para patuloy din silang ilapit sa iyo at ipakilala ka sa kanilang mga buhay. Lord, sa aming mga bata na hindi rin namin kasama rito, ikaw mag-ingat sa kanila, lalo ngayon Lord na maulan at meron bagyo kami kaharapin. Ikaw mag-ingat Panginoon sa bawat isa, ganyan sa bawat pamilya. Pagpalain mo po ang bawat isa sa lahat ng iyong mga pangailangan, ikaw patuloy na magbigay ng pag-iingat, gawin din Panginoon ng provision sa lahat ng mga pangailangan. Lord, sa lahat ng mga gagawin, itataas namin sa iyo, ilalapit namin sa iyo, upang maging matagumpay ang mga batang. Dahil alam namin, Lord, na ikaw lamang, at ikaw lamang, Lord, ang makapagbibigay ng magandang buhay sa bawat sa puso nila. Kaya mga Lord, sa murang edad nila, nagpapasalamat kami, Lord, na sila rin may gagamitin para sa paglibot sa iyo. Po, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Sa ating session offering naman po, tayo po'y panandaliang pumigit, magpasalamat sa lahat ng biyaya na ibinigay po sa bawat ito sa atin. Tayo po'y pumigit. Ama, narito po kami, pagkakataon na gagawin namin ang aming part, maipakita ang katapatan at gumawa sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Kung ano yung mga bagay na meron kami, Lord, dahil namin ibigay namin sa iyo. At ito'y pinagpapasalamat namin ng buong puso. Naway tanggapin mo, Panginoon, ang bawat aming kaloob na ibibigay. Alam namin, Lord, na walang ibang pupupuntahan ito. At ito'y magagamit lamang para sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin po namin ang biyaya at pagpapala din naman sa bawat isa. Upang ma-experience din namin yung kasiyahan, yung joy, Panginoon, ng pagbibigay para sa iyo. Kaya, Lord, pinupuri, pinataas namin sa iyo ang lahat ng bagay nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sa ating mga announcements naman po, kung meron pong prayer request, ito yung hinihiling din po namin mga prayer request niyo po. Kung meron po kayo mga gustong sabihin, kung meron po kayo mga gustong ipag-pray, mga bagay, may sakit man o anumang problema, pwede po kayong mag-email po dyan o anumang mga concern po para po sa ating church. Yung patesevangelical.church@gmail.com at yung ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church, yun po. At yung group natin, PEC Pogi at Pagaganda. At syempre meron tayong mga birthday celebrants na babatiin ngayong umaga. Ito po yung mga mag-video mula November 9 to 15, 2025. Ayan. Una po sa ating listahan. Una, ating kapatid na Eskin Miguel. November 11 po yan. Ito si Dion, ang ating guitarist. November 12, Kuya Ola, Trinidad. Ayan. At November 13, Justin Galura. At November 14, si Monique Bulacao. At siyempre, wala tayo. Wisdom Membo ako. Yan. So, happy birthday po sa amin lahat. Yan. At patuloy na pagpalain ng Panginoon. Sabi nga daw, siya lang naman yung may kakayahan pang bigyan tayo ng everyday at weeks, months, and years para sa ating mga buhay. Kaya ang lahat ipasalamat natin sa Panginoon. So ngayon, siguro po, din na natin yung bagyo. Para makapiling na salita, para maging maganda po ang lahat ng bagay. Kasi sabi nga po, yung mga prayer po natin ngayon, marami po nagpe-pray na hindi po masyado maka-apekto sa ating yung bagyo na darating. Sabi ko, malakas daw ito eh. Pero sana hindi siya isa prank. Mali pala. Sana pala it's a prank yun. Mali pala yung sabi ko. Yun. So sana it's a prank lang yung mga bagay ngayon. Dahil alam natin, kaya naman ng Panginoon na hindi matuloy yung mga bagay nito. Sabi nga, sabihin niya lang.
Kaya mahalaga yung bawat isa po sa atin na maniwala na ating Panginoon na palaging mayroong magagawa pagdating sa mga bagay na ito. At sabi nga nakakalungkot ng isipin, merong mga video or merong mga napanood ko ng mga nakaraan na nagpe-pray nga po yung mga tao. Ayan. Meron pa ako napanood na video na nagpe-pray sila sa harap ng dagat. Pero tama po yung kanilang intention, tama po yung kanilang ginagawa. Pero ang mali lang po doon is kung kinino po sila nagpe-pray. Ano po? Hindi po tayo dapat nagpe-pray sa tao. Ayan. Sabi nga ang ating Panginoon lang ang may kanayan at may karapatan na ating lapitan. Sabihin, pwede na tayong dumaretso sa kanya. Ayan. So huwag na po tayong dumaan sa kung sino-sino o kung ano ng mga bagay. Pero sabi nga, tayo mismo, kaya natin lumabot sa kanya ng diretso. Sabihin lang natin yung mga bagay na gusto natin mangyari. Siyempre, in God's will, mangyayari po yung mga bagay niya. Kaya yung mga prayer po ng bawat sa po sa atin, napakahalaga. Napakahalaga po para sa po sa kaligtasan. Hindi lang po ng bawat sa po sa atin, lalo-lalo po ng ating bansa. Kaya po rin po ang Panginoon dahil sabi nga kahit pa paano, maayos pa rin po yung lagay natin Panginoon sa mga santo. Kaya marami pa rin po tayong magagawa para sa Kanya ngayong umaga. Kaya i-ready po natin mga sarili. Makakapaling po tayo ng salita na dahil sa ating ating buting Pastor Romeo Lasso. Para po po. Sino na po rito nakaranas ka ng temptation? Nakaranas ka na ng temptation? Isa lang, dalawa lang. Hindi ba matitibay na? Sino nakaranas po sa inyo ng temptation? Kaya talagang palaging meron tayong temptation na matatawag. Alam niyo po, may mga pagkakataon na meron tayong katanungan. May mga katanungan tayo. Binigay ba ng Lord ng temptation? Sino ba nagbibigay ng temptation? Pero bago natin gawin yan, sagutin yan, manalangin muna tayo. Lord, ikaw ay isang Diyos na palagi binibigay niyo kami ng kalakasan. Maraming mga bagay sa mundo na pagdadaanan namin, pero salamat sa pamamagitan ko ng mensahe ibibigay mo sa amin sa umaga ito. Makikita namin yung kahalagahan ng ubos sa pagtitiwala sa iyo. Even sa bagyong ito, Panginoon, minsan may pagkakataon na mas pinipili ng iba, o minsan baka pati kami kasama, na matakot imbis na magtiwala po sa iyo. Isa po ito sa kaparaanan ng kalaban para ma-out of focus kami, hindi mabuo yung aming tiwala sa iyo. Para ba ang tiwala namin nandun sa mga kit na binibigay para in case ng emergency, yun ang hawak namin. Nakalimutan nila yung pinaka-essence, ang pinakamahalaga. Walang iba yung pagtitiwala po sa iyo. Kaya sa umaga ito, Panginoon, titignan namin yung mga bagay na gusto mong ipakita sa amin ng mas maliwanag para makita namin yung kahalagahan ng lubos sa pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa inyo sa ating Espiritu na siya kong papadala, magbibigay ng karunungan kaalaman sa amin para makita namin maliwanag ang iyong mga salita. At ang mga lalahanin na maaaring iniisip namin sa mga araw, sa mga oras ito, alisin po niyo ito, Panginoon. Mag-focus kami sa sinasabi ng iyong salita na magiging daan na makikita namin ang kahalagahan ng tiwala na dapat namin ibigay sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagkaya ng mga tanong ko kanina, sino ba nagbibigay ng temptation? Kailangan makita po natin yun. Tingnan po natin yung sinasabi dito sa Mateo 6:13. Sabi dyan, ito po yung Lord's Prayer. Sabi dyan, huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Base dito, di gusto ni Lord na bumagsak tayo sa tukso. Litin ko po, base dito, di gusto ni Lord na bumagsak tayo sa tukso. Bakit? Kaya kasi sinabi niya huwag mong hayaan kaming matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyong kaharian. O, bakit kaya minsan, o baka madalas pa, bumabagsak tayo sa temptation? Okay? Dalawa rin po natin yung address natin yung bakit kaya? Ayaw naman pala ni Lord na
bumagsak tayo sa tukso, pero bakit pa rin tayo bumabagsak? Ha? No? Tingnan mo natin. Santiago 1:14-15. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sarili pagnanasa. So, ibig sabihin, hindi si Lord ang nagbibigay ng tukso. Kaya tayo bumabagsak sa tukso dahil naaakit at nagpapatangay tayo sa kanya, sa ating sarili pagnanasa. Ano yun? Kaya nga palagi ko mong sinasabi, garbage in, garbage out. Kung ano yung palagi mong pinapanood, matatangay ka nun. Kung ang palagi mong pinapanood tungkol sa mga pangkukulang, ano kaya malalagay sa utak mo? Ano kaya malalagay sa isipan mo? Again, palagi kong sinasabi ito. No? Baka magalit kayo sa akin, pero kailangan sabihin ko. Diretso. Hindi tayo dapat nanonood ng mga palabas na may tungkol sa witchcraft. Harry Potter. May witchcraft ba yun o wala? Meron, napakalaki ng ano ng witchcraft nun. Ano pa? Magandang gabi. Anong sabi ni Dorothy Castro? Meron pong lumalabas sa puno na yan nakakaiba. Yung kakaiba pa lang yun, bulati lang pala. Tapos natatakot. Ano nagugulat naman ako sa mga tao? Matatakotin ka na nga, nanood-nood ka pa lang, nakakatakot. Bakit ganun? So, niloloko mo ang sarili mo. Ano yung sabihin? Tinatakot mo yung sarili mo. Di ba? Tinatakot mo. Tapos pagdating na, ayaw ko lang, hindi ko matanda kung kailan ba yung naalala ko na nagkakalukuhan dito noon. Ako, magkalalabas naman, mga alas 2 na talaga. Bakit? May kapre daw dyan. Dito sa Akasa may kapre. Pinano ko nga, baka nakabikini yung kapre. Ganun. Ano pala yung kapre? Yung kakaiba pala. So, hindi ko sabihin, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin dapat paniwalaan. Tapos, pupunin yung bahay ninyo ng bawang. Ano naman ba sa aswang ng bawang? Tandaan ko natin ha, walang aswang. Meron masamang espiritu. Pero walang aswang. Masamang espiritu ginagamit ng demonyo para tayo ay lukuhin. Tapos biglang magbibili ka ng bawang, ng asin, ano ba? Paminta, luya, para mag-aadobo na, ano? Para lahat sinabi na, gagawin niya ito, i-adobo yata kasi sino man yung ano, makikita nila. So wala pong mga bagay na pwede natin itatakot. Dapat hindi tayo natatakot. Matakot tayo sa tao. Bakit yung tao, pwede kang ano, saktan eh. Pero yung mga yung wala. Yung misis ko nung wala, nauna po akong umuwi dito, natutulog ako mag-isa sa bahay namin. Bigla, parang tinatakot ako ng demonyo. Tinatakot ako ng demonyo, nag-iisa lang ako sa kwarto. Biglang gumulong yung kortina. Halikod ako. Takutin mo sa likod, tumalikod ako. Maya-maya gumulong yung cabinet. Parang horror talaga, no? Pero alam niyo po, sa isang salita na, in Jesus' name, mawawala siya. Hindi tayo dapat matakot. Actually, hindi naman pala talaga natatakot eh. Malakas lang pala yung hangin, kaya bumawala yung kortina, tsaka yung cabinet. Kaya, hindi mo tayo dapat nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Tuloy po natin, 15. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. So, palagi sinasabi, kung anong ginagawa po natin, kung anong pinabasa natin, kung ano yung mga palagi natin pinagkakamalahan, magiging ganon tayo. At ma-absorb natin yung mga bagay na gano'n. Kaya sunod magaling eh. Tingnan niyo ba? May tayo, prevention is better than cure. Ha? Prevention is better than cure. Kasi kung titignan mo sinabi gano'n, kapag tumingin ka pa lang, tayo, kahit sino sa atin,
Kapag tumingin ka pa lang ng may pagnanasa sa isang lalaki o isang babae, nagkakasala ka na. Nung sa lumang tipan, pag-aralan na natin ito, sa lumang tipan, kailangan mayroon pang nangyayaring physical. Ang galing, pagdating sa atin, kasi sinasabi rin ba, ang lupit naman ni Lord. Kasi Lord, gagapasama yan ngipin sa ngipin, papatay ka. Pero pagdating sa New Testament, sinabi ka tumingin ka pa lang ng may pagnanasa, nagkakasala ka na. Kaya buti na lang wala lang yung mga dyaryo na nakikita ko dati sa tik-tik, abante, tapos bulgar. Tapos makikita mo, ang ganda ng balita, babae. Tansan na lang na nakalagay. Pero kasi kung yan ang tinitignan mo, binabasa mo, nakalagay sa utak mo, ma-absorb mo yun. At ano ang pwedeng pumasok sa isipan mo pagka gano'n? Kaya hindi mo pwede na sabihin natin, Lord, pinababayaan ako sa tukso. So nasagutan po natin yan, Lord, hindi nagbibigay ng tukso. Andahan po natin yan, ha? Kasi kung minsan yung mga tao na nasabi, pinabayaan ako. Hindi. Kahit kailan hindi nagpabaya Lord. Tayo lang ang pilit na lumalapit sa tukso. Gusto natin yung kanta ni Ella, gano'n sa akin ba yun? Lumapit ka. Yung gusto natin yung pakinggan pwede namang baka sabihin tanda naman sila sa yung kay Eva Eugenio, tukso, layuan mo ako. Dapat yun na lang ang kinakanta. Huwag na yung, lumapit ka. Dapat iwasan. Tingnan mo natin sinasabi sa Hebreo 1:30. Sabi dyan, kaya na hindi sinabi lang sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kung mapasuko sa iyo ang mga kaaway. Bakit mo sinabi ito? Kasi, tandaan po natin, ang demonyo o ang diablo, isa po siyang anghel na tinapon mula sa kalangitan. Tinapon siya. So, ibig sabihin, baka akala ng iba, anghel yan, bakit gano'n? Kailangan sundin. No, hindi dapat. Tandaan po natin, ang isang tunay na anghel, walang ibang sasabihin kundi itaas ang ating Panginoong sa Kristo. Gumawa tayo ng mabuti. Wala na pong iba. So, tingnan po natin. So, bakit mayroong Lucas 4:1-13 na pag-uusapan po natin? Yan po ang natanong natin. Meron pang title, ang pagtukso kay Jesus. Pag binasa niyo po sa Bible niya, di ba? Nakalagay yan, pamagat yan, ang pagtukso kay Jesus. So kung hindi pala, bakit nandiyan yung Lucas? Tingnan po natin. Lucas 4:1-2. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay pinukso siya ng diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahon niyon, kaya siya'y nagutom. Titignan po natin. Bakit? Para patunayan natin, ang ating Panginoon Jesus ay pwedeng magtagumpay sa lahat ng tukso. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, nag-set na naman siya ng example na ang bawat isa sa atin ay pwedeng magtagumpay laban sa tukso. Yun po yung gusto natin i-point out. Gusto kasi natin kasi ng iba, hindi ako magtatignan natin. Tingnan po natin nung tinutok sa ating Panginoon, nasa katawang tao siya. Hindi siya Diyos Titingnan mo natin, isa-isahin mo natin. So bakit ba? Bakit ba pinukso ang ating Panginoon Jesus? Bakit pinayagan niya? Again hindi niya inalayahan yung tukso Hindi niya inalayahan. Pusang dumating. At ang demonyo, alam niya yung ating mga galaw. Tandaan mo natin, palagi ko rin po sinasabi ito, ang demonyo, hindi niya kayang basahin yung laman ng utak natin. Tanging si Lord lang ang nakakaalam kung ano ang iniisip natin. Ang demonyo, hanggat hindi mo binibigkas, hanggat hindi mo sinasabi, hindi niya alam. O kaya sa body language mo. Ano yung body language? Gutom na gutom ka, naglalak ka. O, ganun ka gutom ka. Tingnan natin.
unang-unang ginawa ng ating Panginoon para makita natin na pwede tayo magtagumpay. Letter A, know the Scripture. Dapat alam natin ang salita ng Diyos. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mo sa na maging tinapay ang bato ito. No? Alam ng Diablo na sa oras na yan, gutom na gutom na gutom ang ating Panginoon 40 days. Hindi kumain. Sino mo kaya rito dalawang araw hindi kakain? Siguro baka mamaya nakahawak ka na dito sa mga. Eh ako po talagang sa totoo, siguro kita naman, hirap po ako na hindi kumain. Hirap po. Sa totoo naman, ang hirap lalo kung nagtatrabaho ka, tama ba? Ang hirap. Di ba, kaya mo sinasabi, di ba, sumasakit na yung ulo niya. Bakit sumasakit na ulo? Hindi pa kumakain eh. Totoo po yun, nakaka-epekto po yun. Pero ang ating Panginoon, ano sabi? Ilang araw? Napakatagal. Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo maging tinapay ang batong ito. No? Alam niyo po, ang ating Panginoon ito maganda eh. Pag may tukso dumadating sa atin, alam natin sa atin. Pinakita ng ating Panginoon. Alam natin. Verse 4. Anong sabi niya? Ngunit, sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, tayo pala, may pangontra pala tayo sa tukso na ibibigay ng demonyo. No, meron tayong panlaban. Kaya lang tayo bumabagsak, hindi natin alam kung ano yung gagamitin natin. Kaya na, meditate the word day and night. Bakit? Para pag meron siyang tukso, binigay may panlaban ka. Di ba? Halimbawa, tinukso ka, dalaga ka, kaya binata ka. Ang isang pwedeng gawin kalaban, tuksuhin ka, magpakita siya ng babae sa iyo na, lalaki ka, na napakaganda kahit hindi parehas ng pananampalataya mo. So, ang gagawin mo? Parang pwede ko naman yata gawin Kristiyano ito. Pwede ko naman share ito. Magiging Kristiyano ito balang araw. Sana. Ganun lang mangyari. Paano kung ikaw ang madala? Dinala ka dun sa pananampalataya na ang ating Panginoon ay tao lang. So, anong gagawin mo ngayon? Kasi naman sa church, walang pogi eh. Gano'n. Marami pong pogi dito. Ya? Dapat yung tamang pogi. Ano yung pogi? Person obeying God's instruction. Pogi. Ano sabi nga niya? Ano mo yung pogi, tapos 2 taon lang, hihiwalayan ka na. Maghahanap ka na ng iba. Tama? Maganda yung pogi talaga sa harapan ng Diyos. So dapat, yung tao na talagang masasabi natin, may takot kay Lord. Kagaya ng sinasabi ko po, ang demonyo alam niya yung ating present situation. Ang sitwasyon ng ating Panginoon, gutom. Gutom. Ano yung pag minsan, nagugulat ako doon sa mga pahayag ng ibang ng ibang mga politician kahit sa media. Sabi niya gano'n, hindi. Okay lang na magnakaw yan kasi wala siyang makain. Okay ba talaga yun? Magnanakaw kahit walang makain? Parang ganyan yan eh. Parang ganyan yan. Magnanakaw ka kahit walang makain. Sabi, magaang lang ang sentensya yan. Ano magaang? Yung nagnakaw nga ng nakulong eh. Manggalang. Yung nagnakaw ng video nandun, nakalapis. Ang ganda ng tulugan. No? Bakit ba napunta mo? Pero tingnan mo natin tingnan yung demonyo, no? Alam na alam niya yung kalikaw ng bituka natin. Alam niya kung anong gagawin niya. At that moment of time, ay kailangan ni Lord pagkain. Gutom eh. No? Bakit hindi niya in-offer na gusto mo ng sasakyan? Gusto mo ng airplane? Gusto mo ng jet? Hindi. Alam ng demonyo yung timing. Sabihin nga po natin timing.
timing. Alam ng demonyo yung timing kung kailan niya ipapasok yung kanyang tukso. Na babagsak talaga tayo kapag tayo ay mahina-hina. Pero, alam niyo po, hindi naman tama yung quote ng Diablo eh. Bakit? Tingnan mo natin sa Deuteronomy 8:3. Tinuruan na kayo magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Referring ko sa mga Israelites. Isang pagkain hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. No? Ano po yung mana? Pag sa English kasi, pag binasa niyo po, plagues from sky. Kaya dyan po, alam ko, dyan kinuha yung sky plagues. Dito na po yan, bakit nakikita ko lang ha? Kasi ang tangan niyo pag binasa niyo po sa NIV, plagues from sky. So, ang ganda pakinggan, sky plagues. Tingnan niyo po, ang ganda ng sky plagues. Pag may sakit ka, anong kinakain mo? Spaghetti ka. Hindi, sky plagues. Hindi yung sabi, spaghetti. Sky plagues. Di ba kahit nung bata tayo, di ba may sakit ka? Kaya ako naalala ko, pag nagkasakit ako eh, bibili si nanay ng sky plagues. May kasama pa? Oyal. Aha? O yung mga nakakalagay sa akin yan. Kaya pag nagkakasakit, sky plagues, saka royal. Bakit? Paano kompleto ka na nun? Pag may sakit ka, kumain ka nun, parang pakiramdam ay gagaling na. No. Pero kung makinuha talaga yun, ha? Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Hindi nila alam. Kasi first time binigay sa kanila yung mana. Ano yung mana? Plagues from the sky. Talagang kinuha nila ito. Tingnan na lang po niyo sa Exodus. Noong mahakang pag-aaral ko, kasi baka muli po tayo na stress kung pag-aaralan pa natin yung sky plagues na yan. No. So madaling sabi, sino ang nagpo-provide? Ito, ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa pinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. So, ibig sabihin, yung tukso na binibigay ng demonyo sa panahon ni Jesus Christ at nag-quote pa. No, kinote pa niya. Itong verse na ito, itong word na ito, pero mali yung kanyang paggamit. Bakit? Tinitwist niya para yung tao na para ang pag-asa mo talaga sa buhay, para mabuhay ay tinapay. Sinopla dito. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. No? Hindi lang sa tinapay. So, ibig sabihin, kapag tayo, may tiwala tayo ay tutulungan ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng tagumpay sa lahat ng gagawin ng demonyo. If we know God's Word, meron tayong advantage para magawa natin ang tama. Temptation will not win sa atin. Tandaan niyo po yan. Hindi magtatagumpay ang temptation sa atin kapag meron tayong salita ng Diyos na pwede natin ikontra doon sa sinasabi niya. Kaya nga natin Panginoon, kinontra siya eh. Nag-quote ng verse. So of course, hindi tayo dapat maging complacent. Alam natin, hindi tayo dapat maging complacent. Bakit? Aatake uli ang demonyo. Tandaan mo natin ito ha. Pag nagtagumpay sa itong araw na ito, susunod na araw gagawa uli ng paraan ng demonyo. O baka, ngayon pa lang, pagkatapos mo ganun, meron na naman kasunod dyan. Kaya hindi tayo dapat maging complacent. Sabi mo sa katabi mo, complacent. Medyo complacent. No? Kailangan hindi tayo maging complacent. Bakit? Letter B, we must hold on to Scripture. Lucas pa rin, 4:5-7. Dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipagkakaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto
Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo ang lahat ng ito. Very tempting yung offer. Ha? Very tempting yan. Lahat tayo mga tao, naghahanap tayo ng parang mataas na level ng ating pamumuhay. Tama? Gusto natin yan. Gusto natin yan. Kaya lang, ito problema. Isusuko mo yung kaluluwa mo sa demonyo. No, isusuko mo. No? Lahat ng paraan gagawin ng diabo para mahulog si Jesus sa temptation. Ganun gagawin ng diabo sa atin, di siya titigil hanggang di tayo bumabagsak. Pero muli, pinakita ng ating Panginoon kung ano ang dapat natin gawin. Ito maganda eh. Sino parang sinasabi na magtagumpay tayo sa tukso, siya mismo minor-order niya. Sinasabi niya kung paano gagawin natin. At hindi na niya sinasabi, siya mismo na-experience niya. Kaya walang magkasabi na, sinabi mo lang yun dahil Diyos ka. Kung nagkatawang tao siya, pinakita niya kung paano siya nagtagumpay. Kaya naman naka-focus tayo kay Lord, Christ-likeness, alam natin kung paano natin naharapin lahat ng tukso na ibibigay ng demonyo. Ito palagi kong sinasabi ito. Mga lalaki, ingat tayo. No? Kasi meron akong narinig na, sige, palagi narinig sa akin. Ang lalaki daw okay yung kapag yung palay ang kahit parang manok daw yan. Pag ang manok, lumapit ang palay, tutukain ng manok. Ay ko nasasabi ito. Ang palay na lumalapit sa manok, merong sapik. May sapi yun. Hindi kasi normal yun. Normal ba yan yung palay na lapit sa manok? Hindi normal yun. Abnormal yun. So, ibig sabihin, pag ikaw, lalaki, manok, ay, lumalayo nga ako, pero lumalapit yung palay. Dapat isipin mo, may sapi yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, sapi. Sinagot ang ating Panginoon, tingnan natin yung sagot niya. No? Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Again, pagka binasa natin yung word na yan, tingnan yung mabuti parang ang ating Panginoong Jesus ay hindi Diyos. Tandaan natin nasa katawang tao siya nung sinasabi niya ito. Hindi nga ba Diyos si Lord? Tingnan natin. Kailangan sagutin natin yan. Pilipos 2:6-11. Tingnan natin. Tingnan nyo, referring kay Jesus Christ. Kahit taglay niya kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Balik mo naman. Tingnan nyo, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ang ating Panginoon sa Kristo, anak ng Diyos, ay kapantay ng Ama na nasa langit. Pero hindi niya ipinagpilitan. Bakit? Pinasa katawang tao nga siya Bakit? Tingnan natin yung kasunod na verse. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Kagaya yung binabasa natin, palagi, pagdating ng Christmas, di ba? Pinanganak siya sa isang sapsapan, ipinanganak siya bilang tao, at nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Bakit po nakakaano pagkamatayan sa krus? Kasi po at that time, yun ang pinakamababang klase ng kamatayan. Yung parang napakasamang tao pagka pinako ka sa krus during those time. Sa halip, kusa ng binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos. Again, pinapatunayan lang ng ating Panginoon ay kapantay ng Ama na nasa langit. At namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya maging tao, nagpakumbaba hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos
at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Hindi malamang nabasa ito ng demonyo. Bakit? Ano sabi niya? Sambahin mo lang ako. Yan? So, hindi niya nabasa ito. So, ang demonyo, hindi siya all-knowing. Tandaan ko natin ha? Ang demonyo, hindi po siya all-knowing. Kasi kung all-knowing siya, dapat hindi niya hihilingin kay Jesus na siya ay sambahin. Bakit? Ang ating Panginoon ang sasambahin eh. Hindi siya. Ibig sabihin, ang demonyo, may limitation siya. Kaya huwag natin sasabihin na, ang demonyo parang niya yung bawat galaw ko. Yung kilos ko, yung galaw ko, parang alam. Ayan na alam sinabi mo kasi. Pero ang demonyo, sasabihin ko mo palagi, na hindi niya kayang basahin ito. Tanging ang ating Panginoong Jesus ang pwedeng magbasa ng ating mga galaw at ng ating iniisip. Siya lang ang may total control sa atin. So, again, dito, pinapakita lang natin, walang mga bagay, hindi totally alam ng demonyo yung lahat ng kanyang sinasabi. Ano ibig sabihin? Tinutwist niya yung salita ng Diyos. Iniligaw niya ang lahat. Okay, babalik na naman tayo sa basic. Ano yung basic? Meditate the Word of God day and night para hindi tayo maligaw ng demonyo. Eh, buti pa yung demonyo, may alam na salita. Eh. May memory verse eh, tayo. Ano yung memory verse natin? Baka 10 taon na tayo. For God so loved the world. Baka hanggang ngayon yung kanyang alam natin. No? Hindi pa hindi pa kompleto. Dapat marami tayong alam. Kaya kaya yung sinasabi, naalala ko tuloy, nung nagsalita po ako sa munisipyo, kasi iba ang may alam. Totoo naman yun eh. Tama ba yun? Iba ang may alam. Alam mo na hindi ka kayang tuksin ng Diablo dahil may limitation siya. Alam mo na pwede mong gamitin ang salita na Diyos panlaban sa kanyang sinasabi. Alam mo na hindi siya totally may control sa buhay po natin. Kasi huwag natin aangkinin yun. Madalas kasi pinarinig ko, alam mo, Pastor, hindi na ako makakalaya rito. Bakit? Talagang nalipin na ako ng demonyo kahit na anong gawin, hindi ako malaya. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun, huwag po kayong mapaya. Ang kahit control ka, magmagano sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Ayaw lang natin lumabas dun sa tinatawag natin comfort zone natin kuminsan. Ano yung comfort zone natin? Bawa, hindi mo na ako magsisimba sa inyo. Kasi naglalamot ako, nanghihina ako, sa bahay na ako. Ang tanong, pag nasa bahay ka, anong gagawin mo? Wala ka namang sakit. Meron ka ng katawan. May sakit ng katawan. Pero ngayon, sinasabi ng Panginoon yung lakas mo nasa loob ng church eh. Hindi kasi yung church yung mag-aaral tayo dito, magkakaroon tayo ng fellowship, yung minsan, kaya nga ito, ulitin ulit. Kaya na kapag meron tayong Thanksgiving, dapat meron tayong pinagpapasalamat kay Lord eh. Araw-araw ba may ginagawa mabuti sila sa buhay natin? Pagkagising pa natin sa umaga. Buhay ka tayo. Pag nagbukas ka ng TV, may binabagyo. Salamat sa Lord, wala tayo. Hindi tayo. Again, tatanungin ko po kayo. Sino mo ang nag-pray sa inyo kagabi na sana huwag umulan ng ganitong oras para makapunta ako sa church na walang problema? Ayan, salamat po sa tatlo. Di ba? Ano ibig kong sabihin? Pwede kasi i-capitalize ng demonyo yung bagyo. Huwag ka na pumunta sa church. Baka kung kapaamutin. Huwag ka na pumunta sa church. Total, meron naman online. Huwag ka na pumunta sa church. Kung bahain yung daan. Ayaw mo bang bahain ka? Ng pagpapala dahil kay Lord? Yun ang masarap. Babahain ka ng pagpapala dahil kay Lord. Kaso nakakalumag kung minsan nakikinig tayo Sa totoo lang, nakikinig tayo. Ay, oo nga. Baka nga, Actually, bulong lang ng demonyo yun
Doctor ng church. Ito, baka mamaya na, hindi matuloy, walang magdating na sa simbahan. Pero dito kayo. Sabi mo nga sa katabi mo, congratulations. Nagtagumpay ka. Sa totoo lang, pag ganito umuulan, lalo nagtatrabaho ka, ako saludo po ako sa nagtatrabaho ng Lunes hanggang Sabado. Linggo na lang ang pahinga mo, nandito ka. Kasi ito po yung totoong kapahingaan. Pag nasa piling ka ng Diyos, nakakapagpahinga ka. Nakakapagpahinga ka. Sa lahat ng suliranin mo. Nakakapagano ka, nakakapahinga ka. Ang demonyo nandyan. Palaging nandyan. So, ano sabi? Again, makikita natin, dito pa na makikita natin na ang demonyo, hindi niya alam ang lahat tungkol sa salita ng Diyos. Pika-pika lang siya. Bibigay lang niya yung mga gusto niyang ibigay para tayo ay lokohin. Dapat ang sabihin mo sa kanya, lokohin mo na yung loko. Meron akong Diyos. Meron akong salita ng Diyos na pwede kong ipangontra sa lahat ng sasabihin mo. Kasi lahat ng ginawa ng demonyo, may pangontrang word ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, dapat we must hold on to the Scripture. Huwag tayong bibitaw kahit na anong mangyari. Kaya nga, tama lang na araw-araw talaga nagbabasa. Araw at gabi. Again, hindi ko sinasabi na kailangan magbabasa ako ng 3 oras, 2 oras. Hindi naman ganun hinihingi ng Diyos eh. Yung meron ka ng bukal na makikipag-uusap ka sa Kanya, kasi ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos, nakikipag-uusap tayo kay Lord. Tinatanong natin kung mali mga revelation. At ang revelation nasa Kanyang mga salita. So, paano makikita yun kung ang binabasa mo ay puro pocketbook tungkol sa lab? Tapos away pa yung magsiyota doon sa pocketbook na pati ko apektado. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog, nagkaroon ka pa ng tagyawat. Parang pakiramdam mo, parang ano na, parang wala nang pag-asa. Pero hindi eh. Hindi. Tandaan natin, lagay sa utak natin, ang demonyo nakakapag-quote ng verse sa Bible. Saan kaya? Ano kaya ito-quote natin? Palagi nandyan siya. Palagi nandyan siya. No? Pangatlo, natingnan po natin, we must hold on to Jesus' word. Lucas 4:9-11. Dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat. Sa kanyang mga anghel, ikay pagbibilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. Parang ano, no? Parang totoo. Ano pa kasunod yan? At aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Parang maganda, no? Kaya nga ako palagi sinasabi kayo. No? Nasabi kayo. Delikado yung palaging hindi ka palagi, talagang ginagawa mo, nagpa-practice ka ng mga witchcraft. Delikado. Bakit? Ilang beses na po ba tayo nakakita ng tumalon mula sa building? Marami pong mga instances na gano'n. Kaya nga po yung nagda-drugs, yung lasing, di ba? Nalaglag doon sa ano. Ako nakakita po ako ng gano'n. Sino ngayon sa sobrang lasing niya, tumalon doon sa tubig, nanunod. Pakiramdam niya, parang may supernatural siya. No? Tama, supernatural eh. Hindi kakaiba yung hindi espiritu na Diyos eh. Espiritu ng alak. No? Iba yung ano eh. No? Maraming pagkakataon. No? Ang demonyo palagi siya may ino-offer. No? May ino-offer siya palagi. Gusto niya talagang ilitaw tayo. Ayaw kasi hindi yung alam sa totoo lang po. Diba yung sa John 10:10? Anong trabaho ng demonyo? Pumatay, sumira, tali-talain. Pero ang sabi ng Panginoon lahat na rin, parang bigyan tayo ng buhay ng masaganang buhay.
No? Sabi sa awit 91:11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, saan mang dako maparo. Tiyak ang ingatan, sa kanyang mga ikay alalayan, nang sa bato, paaway hindi masaktan. Tingnan niyo po, no? Again, pag tinignan mo, iingatan pala tayo ng Lord. Pero tanda natin ang iniingatan ng Lord, yung mga tao na sumusunod sa Kanya at hindi yung parang sinusubukan mo siya. Parang ganito. Ito pala yung sinasabi. Dito, sa compound, halimbawa lang po, saan mo mangyari gano'n? May nag-away, nagsasaksakan. Ikaw, nasabihin mo, ay ingatan ako ng Diyos. Awatin ko sila. Ano kayo pwede mangyari sa'yo? At ako, ilang beses ako, siguro na kayo, ilang beses kayo nakapanood. Karamihan sa nasasaksakan mo, yung mga umaawat. Pumunta sa gitna, bahala si Lord. Hindi gano'n. Hindi gano'n, maraming paraan siguro na kung pwede tayong gamitin. Hindi sa ganung paraan. No? Tapos, sisi mo parang hindi ka iningatan ng Lord. Iniingatan tayo, pero gusto ng Lord, gamitin naman natin yung common sense. Of course, yung common sense natin, galing din sa salita ng Diyos. Oh. Kasi dito sa awit, ang sinasabi nito na iingatan ng Panginoon is yung mga lumalaban sa giyera at nakikipag-away dahil para sa bansa. Yun ang sinasabi. Kaso, kinod ng demonyo kasi gusto niyang patunayan kinod na hayaan mo lang niya. Kasi tinutokso nga niya. No? Tinutokso niya. Again, sinagot siya ng ating Panginoon. 4:12. Sabi niyo, subalit sinagot si Jesus, nasa sulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. So, ibig sabihin, may time na hinayaan ng Lord na i-try natin, parang ganito. Pag sinabi sa iyo ng Lord na, sige, mag-apply ka ng trabaho. Ako bahala sa'yo. Anong gagawin mo? Dapat puntahan mo yun. Bakit? Kasi, binibigay na ng Lord sa'yo. Tinuturo na sa'yo. Huwag mo gagawin yung, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Hindi na ako, makikita mo, ganito. Hindi mo na kailangan magsabi ng gano'n. Kasi alam naman ni Lord yung heart natin, alam naman na Lord yung utak natin. Hindi pa nga natin sinasabi, alam na ng Diyos. Tama ba? All-knowing siya eh. Bakit kailangan parang binabribe pa si Lord na Lord? Sige, ganito. Sumunod, bigay mo lang ito, susunod na ako. That's not faith. Kasi ang faith, kasi ganito po ang faith. Kasi ang mundo, ang sabi ng mundo, to see is to believe. Kay Lord, baliktad. Believe and you will see. Ganun kay Lord. Maniwala ka at meron kang makikitang napakaganda. Sa mundo, iba eh. To see is to believe. Baliktad. Iba kay Lord. No? Kaya pala, para magtagumpay tayo, meron nang sinabi sa James 4:7. Tingnan natin sa James 4:7. Pwede mo makibasa? 1, 2, 3. Tingnan niyo po. Isa sa mga teknik na binigay ng ating Panginoon na ginawa niya mismo, pasakop kayo sa Diyos. So kung hindi ka nagpapasakop kay Lord, ang dali mo, ang dali nating masway doon sa faith na meron tayo. Bakit? Hindi ka nagpapasakop eh. Sinabi na sa iyo ng Lord na magbasa ka bago ka umalis, hindi ka nagbasa. Pinangyari sa iyo. Di ba yung isa tayo nakapakinig? Naka-ano yung mga balita? Dapat kasama siya sa aeroplano na yun. Bumagsak yung aeroplano, hindi siya kasama. Bakit? Nakinig siya. Ano ba? Labanan ninyo ang diablo at lalayo
pwede pala natin labanan. Kasi maraming minsan mga tao, hindi ko po kaya talaga kahit na anong gawin ko. Talagang bumabagsak mo. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Bakit? Ang ating Panginoon nagtagumpay eh. Tanda natin mas matindi. 40 days. Hindi kumain. Pinaparusahan. Pero okay lang. Bakit? Kasi yung God's kalooban ng Ama sa langit, sinunod yan. Sa totoo lang, mahirap. Mahirap. Ha? So, opisina lang eh. Oh, yung mga kasamahan mo, nag-uwi ng bond paper. Ikaw, hindi ka nag-uwi ng bond paper. Oh, kasi alam mo hindi eh. Pati yung ballpen, yung katabi mo, tinatangin mo. Oh, pero yung ginagawa. Bakit? Alam mo kasi na hindi dapat eh. Oh. Kaya nga, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa ito. Ito po eh. Ito po yung pinakamaganda. Ang Diyos natin, very gentle siya. Hindi niya pipilitin yung isang bagay na ayaw natin. Kaya nasabi niya, lumapit kayo sa Diyos. Kapag lumapit tayo sa Kanya, lalapitan niya tayo. Hindi niya tayo pipilitin yung kamay natin na yung parang naghihilahan tayo. Baka pwede niyang gawin yun. Pwede niyang gawin yun, pero hindi eh. Kaya tingnan niyo sa simula pa lang, inirespeto ng Diyos yung tinatawag po natin free will. Kaya pakialam, yan yung free will. Hindi kasi namimilit ang Diyos. Kaya lang, pag hindi ka sumunod sa Kanya, marami kasi, hindi na sumusunod kay tatay, kay nanay, gusto ka ng blessing. Yung mga anak ko ganyan, hindi ka na nga sumusunod sa tatay at nanay mo, hindi ka na nag-aaral mabuti. Gusto mo ba dagdagan ng baka mo? Ang sarap po niya tal, no? No, sarap po niya tal. Hindi ka na nag-aaral mabuti, ang grade mo puro pala ko. Gusto mo, baka pwedeng increase. Kasi pag in-increase mo, tataas yan. Ano? Hindi tungkulin ng tatay at nanay mo increase yung baka mo para gumanda grade mo. Dapat tayong mga anak, nakikinig pa kayo? Dapat pag nag-aaral ka, dapat mataas ang grade mo dahil pinag-aaral ka. Yan daming nag-aaral, kailangan pang magtrabaho para mag-aral. Ikaw mag-aaral ka na lang. Pero palagi sinasabi, kapag nag-aaral ka na lang, kung tutusin, dapat mataas ang grade mo eh. Bakit? Meron nga ng Diyos na kakampi at mag-aaral ka pang mabuti. O, hindi ba dapat mataas ka? Dapat mataas ang grade mo? Parang malungkot kayo. Kasi totoo po yun eh. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit niya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayo mga makasalanan. Paano yung paghugas? Safeguard lang ba yan? Hindi. Kailangan hingi tayo ng tawad kay Lord. Di ba yung sa 1 John 1:9? Hingi tayo ng mapatawaran. Linisin ninyo ang inyong puso. Paano nilinis yan? Pagka-saturate tayo kay Lord. Sino na maglilinis sa atin? Hindi na, sa totoo lang. No, di ba? Ang puso natin, madaya ang puso eh. Paano madaya ang puso? Madali tayo matangay yung emotion. Di ba? Emotion. Kasi tayo mga tao, emotional tayo. Emotional tayo, madali tayo matangay. At ang sabi ba dyan, huwag tayong pabago-bago ng isip. Kasi kung isa di malaman talaga kung anong gusto eh. Di ba yung mga anak? Gusto ko po, naalala ko, meron ko kilala ngayon. Ang gusto ko, mag-pilot ako. Meron akong kilala ngayon, gusto mag-pilot. Sinuportahan ko naman. Bumili ako ng mga ballpen. Pilot na ballpen. Pero again, tingnan mo natin, ano na dapat na gawin natin? Kaya nga sinabi, huwag kayong mabago-bago, kasi ganito. Kapag sinabi ni Lord ito, mag-abide na lang tayo. Bakit? Kasi yung utos ng Diyos, palagi, the best. Yung kanyang ways, mas mataas sa ways natin. Yung kanyang thoughts, mas mataas kaysa sa atin. Alam niya ang the best para sa atin. Kaya kung isa parang inaano natin, Lord, baka nagkakamali ka, dapat ito yung hilig ko, Lord eh. Hindi naman yan ang bagay sa iyo. Unang-una, wala ka namang pinansya para sa to the point na lahat kinuha mo na. No? So dapat
tingnan po natin. No? Again, pinapakita dyan kung paano tayo matatagumpay sa tukso. Kaya naman, pati mga disipulo ng ating Panginoon, alam na alam din, no, kung paano paglapit sa ating Panginoon. No? Nagtagumpay sila. Kasi sinunod nila. At tingnan po natin yung nangyari sa ginawa ng ating Panginoon. 4:13 ng Lucas. Tingnan natin. Pagkatapos tuksoin si Jesus, sa lahat ng paraan. Tingnan niyo ba? Sa lahat ng paraan. So kung sino tinutukso sa lahat ng anggulo ng buhay, tayo rin. Love life, titirahin ka dyan. Trabaho, titirahin ka dyan. Nag-aaral ka, titirahin ka dyan. Lahat ng anggulo, lahat ng paraan. Umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Nung nilabanan ng ating paraan. Tingnan mo yung word na yun, at naghintay ng ibang pagkakataon. Alam niyo ba na ang dyablo po hanggang ngayon ay hindi tumitigil? Hanggang ngayon hindi siya tumitigil. Pag nagtagumpay tayo sa isang sequence ng buhay natin, meron siyang gagawin. Tingnan niyo po sa unang Pedro 5:8. Tingnan natin. Maging handa kayo at magbantay. Pedro, ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang layong umuungal at aali-aligid ng naghahanap ng malalaka. So, hindi titigil ang demonyo. Tanda natin, hanggat nabubuhay tayo, merong demonyo na maaliligid. Tingnan niyo kayo katabi niyo. Hindi po demonyo yan. Yan po ang tutulong sa atin para magtagumpay tayo. No? Hindi po yan demonyo. Baka akala niyo yan yung demonyo. Hindi. Yan ang tutulong sa atin para magtagumpay tayo sa laban na yan. May laban ba tayo? Araw-araw may laban tayo. Pero meron tayong panglaban. Ano yun? Word of God. Kailangan, ano gawin natin? Manatili tayo. Panghawakan natin. Alamin natin ang salita ng Diyos. Kasi kung wala tayong alam tungkol sa salita ng Diyos, ang dali natin bumagsak. Yan. O, yun na lang. Yung nakaraan na Halloween. O. Sali tayo, sama tayo. Bakit? Hindi natin alam eh. Pero hindi ba alam na kapag sumasali kayo sa Halloween, ang demonyo hindi na natin kailangan imbitahan. Kasama na natin during sa Halloween. Sino ba nagtatawa sa Halloween ng unang panahon? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga mangkukulang. Ay gusto mo bang tawagin ka? Parang kang bruha. Sabihin sa'yo, kulang na lang sa'yo, walis ha. Gusto mo ba tawagin kang gano'n? Hindi. Yan. Ang sabi dyan, maging handa kayo at magbantay. Bakit? Pag hindi natin binantayan, ang dali natin masway sa faith na meron tayo. Ang dali yan. Ang dali yan. Ang dyablo ang kaaway niya parang liyong umuungat at aali-aligid ng hahanap ng malalaka. Kagaya mo sinabi sa ating Panginoon, di ba? Ano sinabi sa ating Panginoon? Sa Lucas sa binasa natin, naghihintay uli siya ng ibang oras. Paano? Tandaan mo natin ito. Hanggat nabubuhay tayo, ito kaya yung sinasabi, hanggat ang paa mo ay sumasayad pa sa lupa, madudumihan ka pa rin. Pero mayroong banal na dugo ng ating Panginoon na pwedeng panlinis sa ating mga kasalanan. Salamat sa salita ng Diyos na patuloy na gumagawa sa buhay po natin. Kaya kailangan talaga natin araw-araw yung mapangyarihan. At ang mapangyarihan na yun, nasa salita ng Diyos at kung paano natin ginagamit sa tamang sitwasyon, sa tamang oras. Tayo dito ba yun? Tayo po'y kumitin. Sa oras ay isipin po natin. Totoo ba nagtitiwala tayo kayo? Totoo bang yung buhay natin nakasalalay na sa Kanya? Totoo ba na talagang mayroong mga pagkakataon na tayo bumabagsak at ginagamit natin ang tayong salita at tayong nakakagapay? Okay, sira-sira na lang. Bahala na kung anong mangyari. Huwag sana ganun.
Kasi kaluluwa yung buhay natin para sa kabilang buhay ang pinag-uusapan dito. At nakakahinayang na mapapariwara ang ating buhay nang dahil natin magiging inosente natin sa salita ng Diyos. Alamin natin kung anong sinasabi ng salita. Panghawakan natin ang sinasabi ng salita. Panghawakan natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Na the more na lumalapit tayo sa Kanya, the more na experience natin yung kapangyarihan ng gagawin sa Kanya. Hindi natin kailangan ng mga rescue na kung ano-ano kung tutuusin. Dahil bahala si Diyos. Bahala si Lord kung paano tayo tumulong. Of course, ginagamit ng tumisan yung mga rescue para tayo ay tulungan para sa lalo sa mga kalamidad. How about yung rescuer ng ating kaluluwa? Lumalapit na tayo sa Kanya? Binibigay ba natin total yung buhay natin sa Kanya? Kasi siya naman tayo, bukod tayo, na hindi napapagod, hindi nagrereklamo para tayo ay bigyan at iligtas, bigyan ng magandang klase ng buhay. At pangako niya ito. Sinabi niya sa John 10, nang sumasampalataya sa Kanya, ay tunay na bibigyan niya ng buhay at hindi lang buhay, kundi masaganang buhay. Ang masaganang buhay ay yung nagtatagumpay ka sa lahat ng klase ng mga tukso na pwedeng ibigay ng kalaban. Ang tagumpay ay palaging nasa kamay ng ating Panginoon. Kapatid, gusto ng ating Panginoon na palagi tayo magtagumpay. Sa pagkakataon nito, sabihin mo sa ating Panginoon, gusto mo magtagumpay. Sabihin mo makalaya sa gawa ng kalaban. Palagi, kung minsan nalulungkot tayo dahil hindi natin alam, palagi tayong bumabagsak. Pero napakabuti ng ating Diyos. Sinasabi na yung binasa natin kanina sa Pedro, lumapit tayo sa Kanya at tutulungan niya pa tayo. Ang tanong, kailan tayo huling lumapit sa Kanya at sinabi natin na kailangan natin siya? Kailan? Naghihintay lang siya. No? Naghihintay lang siya. Gusto lang natin Panginoon, totally surrender natin ang ating buhay sa Kanya. Tayo na lang. Panginoon, salamat po ni marami. Dahil ang iyong mga salita ay maliwanag na maliwanag. Para magtagumpay kami sa mundong ito, kailangan alam namin ang iyong salita. Kagaya ng sinasabi mo sa Deuteronomy, kailangan nakalagay sa aming utak, nakalagay sa aming puso, palaging ito, binipitas namin. Dahil ito lang ang tanging magdadala sa amin sa maganda at maayos na pamumuhay. Salamat Panginoon, dahil kahit kailan, di ka nagkulang. Di ka nagkulang. Bagkus palagi mong sinasabi sa amin, lumapit kayo sa akin at tutulungan ko kayo. At hindi kahit kailan itinatwa o pinabayaan mo po kami. Maaaring sa tingin namin, iba yung paraan mo, pero sa kahuli-hulihan, kung kami naman ay magtitiwala at susunod, makikita namin ang ganda pala ng resulta na ibibigay ng pagsunod namin sa iyo. Kaya hayaan niyo po Panginoon na palagi bigyan namin ng importansya ang iyong salita. Alamin namin ang sinasabi ng iyong salita para meron kaming sandata na pwede namin gamitin para in case na lumapit ang kalaban, sasabihin lang namin itong mga verse na ito, sasabihin lang namin pa ang aming pananampalatayang pananalig sa iyo at lalayo na ang demonyo. Hindi namin kailangan ng kung ano-anong ritual. Hindi namin kailangan ng mga kung ano-anong mga ginagamit ng mundong ito paglaban doon sa demonyo. Meron kaming isang makapangyarihan na Diyos. Meron kaming isang makapangyarihan Diyos. Ikaw yun, Panginoon Diyos.
Kaya hayaan po, Panginoon, sa lahat ng anggulo ng buhay ko namin, i-commit, i-surrender namin sa iyo. Kasi naniniwala kami, the more na ibibigay, i-surrender namin sa iyo, makikita namin ang tagumpay sa lahat ng anggulo ng aming buhay. At alam po namin, dahil ito ang nagsabi nito, gagawin mo ito. Gagawin mo ito. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng ehemplo kung paano namin lalatanan ang lahat ng gagawin ng demonyo. Salamat, Panginoon, dahil hindi kami basa-basa babagsak, dahil meron kaming sasandalan. Walang iba, kundi ikaw lang. Kaya muli, Panginoon, sa araw na ito, hayaan po, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, may taas ka o bigyan ka ng kapurihan. Itong bagyo, Panginoon, naniniwala kami na walang magagawa ito sa amin. Dahil ikaw ang magbibigay ng protection sa amin. Tutulungan niyo po, Panginoon, kung kailangan ilihis mo, aalisin mo ito sa aming bayan. Aalisin mo ito, kung maaari, mapunta itong maraming tubig na ito sa mga lugar na kailangan nila ng tubig. At salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, kami rin isasamahan mo sa isang linggo na gawain namin. Sa eskwela man, sa trabaho man, kung saan kami dapat pumunta, sasamahan po, Panginoon, bawat sa po sa amin. At hayaan po, Panginoon, patuloy na magkaroon kami ng pagkauhaw sa inyong salita, ng desire sa inyong salita, para palagi bigyan namin ito ng importansya. Kasi naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lang ang iyong mga salita lamang na panghahawakan namin ang magdadala sa amin sa matutumpay na pamumuhay. Muli, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo. Mangyayari lahat ng bagay na ito kasi iniingit mo namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Manatili po tayo nakatayo, naawit po tayo ng isang awitin. Amen. Dahil na napakabuti ng ating Panginoon. Sabi nga sa awitin, ang ating Panginoon ay great in power. Amen po ba doon? Yung bagyo po nagarating, mawawala. Kaya pong sabihin ng Lord, mawawala po yung bagyo niya. Yung mga problema natin, kaya po nating harapin yan sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Praising you, heaven and earth above. Praising you, angels and heaven below. Let the ruler praise Him. Praising the sun, moon, and the shining star. Praising the heavens and waters and sky. Let the ruler praise Him. Praising you, heavens and doors above. Praising you, angels and heaven below. Let the ruler praise Him.
praising the sun and the shining star, praising the heavens and waters and clouds. Praise the Lord, praise Lord, kagaya ng aming inawit, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Kaya hayaan po, Panginoon, sa pag-alis namin sa bahay sa bangit ito. Dala-dala namin yung kadakilaan na yun at ipapahayag namin na ang Diyos na pinagsisilbihan namin ay makapangyarihan sa lahat ng klase ng disaster na pwedeng pumasok sa aming bansa. At higit sa lahat, Panginoon, luwalhatiin, itaas ang iyong pangalan sa lahat ng aming gagawin, lahat ng aming isipin, lahat ng aming sasabihin, lahat ng nasa puso namin, magbigay po ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Ngayon pala, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo at ginawa mo ang lahat ng bagay nito dahil ikaw ay isang dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming samot na langit. Amen. Amen. It's gonna set me free. I'm the believer, believer. Fear has got no hold on me. I'm set apart. I feel the love of God. No holding back till I see you. Because I know it. I know it. The blood of Jesus Christ saves me. I know, set me free. I'm the believer. Fear has got no hold on me. I'm set apart. I'm giving up my whole life. No holding back till I see you face to face because I know it. The blood of Jesus Christ saves me.
Oh,